Hello guys, for this video, I'm going to be doing a tutorial for modulo slash mini vlog for this modulo that I made inspired by Encantadia. So, matagal ko nang gustong gumawa talaga nito na, ang concept is the Encantadia, which is yung apat na brilyante, yung tubig, apoy, lupa at hangin. So, yan, may kita dito na yung green na, ayan, yung green which is parang wavy. Yan yung nagre-represent sa water. And ngayon ang ginagawa ko naman dito is for the brilyante ng lupa, I mean, which is merong flower in the middle. And yan, yung colors niya is brown and yellow, which is the signature color of the brilyante ng lupa. And may kita pala dito na gamit ko yung luma naming ice cube tray, yung parang gawa sa silicone, parang gawa sa goma na soft. Since di na siya ginamit ko siyang lagayan ng paint. So, para maraming malagyan ng paint. And at this moment, feeling ko sobrang gandang-ganda na ako sa gawa ko. Like, kahit yung pa lang, yung sa tubig pa rin nagagawa kasi, like, hindi naman sa, pero kasi, like, gandang-ganda ako sa water, yung sa green, na parang yung pagka-wavy niya, parang, wow, I really did that. And then, natapos ko na rin yung sa lupa, yung flower, ito, at ginagawa ko na ngayon is yung sa apoy, which is, ayan na, parang nagsisimbolize talaga ng fire. So, at ngayon is close up pa nga para mas kita nyo kung paano ko gawin yung sa apoy. So, kaya ako nilagay ng pambura kasi parang, I don't know, mas kita ko yung pencil kapag pag merong shadow. So, kaso hindi siya maganda sa camera. So, tinanggal ko siya since kailangan ko itong i-film. Pati i-upload ko siya, yung process. So, tinanggal ko muna siya. Pero kita pa rin naman. Pero, much better. Mas kita siya kapag may shadow. Kaya ginagawa ko siya minsan. At, shout out nga pala sa mga nanonood ng Encantadia Sangre dyan, guys. Hello. What can you say about the series so far? I know it's not perfect. Maraming inconsistencies, maraming flaws and everything. So ako ay hindi ko na lang masyado pinapansin, ini-enjoy ko na lang talaga. Although kahit nakakainis na minsan, yung main character, my God. Pero I just watch because, I don't know, for the love of the series and of course, it's a new story and syempre gusto nating malaman ano mangyayari next. So yeah, pinapanood pa rin. And kung umabot ka sa part na to, can you comment where you are located with at least 3 emojis so that, I can, so that I will know where, kung saan nakakarating itong ating video, no? At ito, mabalik na nga tayo sa art. So, ginagawa ko na dito is yung sa eyes na element, which is actually may nagawa na akong modulo na inspired sa ice, which is yung winter modulo na na-post ko na before. Actually, naisip ko nga nung ginagawa ko yun. Kasi nung ginawa ko yun, meron na ring Encantadia Sangre. So, parang pwede siyang inspired kay Metena kasi very winter vibes, ice vibes talaga siya. So, papakita ko na lang siya sa inyo kung hindi niyo siya alam. Kung hindi kayo familiar, ipa-flash ko siya ngayon sa screen. Ayan, di ba? Di ba maganda? Parang very ice talaga yung vibes niya. So, dito, gumawa ko ng bagong design for the eyes. So, na medyo malayo dun sa una kong ginawa. Kasi syempre, bagong modulo na to. Pero at this moment,
as you can see on the video, I'm doing the wind na. I mean, the brilyante na, for the brilyante ng hangin. So, nag-struggle ako ng konti dito kasi nag-struggle ako makaisip ng, ng symbol or something. Kasi parang wavy rin siya, gaya ng water. So, iniisip ko, paano ko mapapakita yung symbol ng wind or ng air in just one symbol. So, naisip ko yung tornado na parang paikot-ikot siya. So, that's why I did that pattern. Pero, papakita ko rin yung pattern kong ginawa. Wait lang. Flash ko siya ngayon. Yan. So, itong pattern na to is parang very plain. Kasi parang paikot-ikot lang siya na parang boring. So, naisip ko na yung dulo niya is parang parang pa-flick, parang fly away vibes. Para hindi man siya boring na paikot-ikot lang. Pero mukha pa rin naman siyang wind kasi paikot-ikot. So, I guess nakuha niya pa rin naman yung vibe at medyo unique siya still while, keeping the vibe of the wind. And I think much better pa nga siya since hindi siya boring and medyo innovative naman dahil of course ayoko na gumawa ng bakit kapag gagawa ng katulad lang din naman ng karamihan na syempre gagawa ka ng kakaiba. So that's what I always strive to do something new or give something different flavor on what's already there. Okay, so dumako na tayo sa tutorial part. So, paano nga ba ginagawa itong modulo? So, natutunan ko to nung college. Ginawa siyang project sa amin ng aming prof dati sa math na inisip ko anong connect sa math kasi parang art project siya. Anyways, so, ang tinuro sa amin, I know maraming parts or types ng modulo. Pero ang tinuro sa amin is ganito, 5 sa isang quadrant, 5 by 5 siya. So, meron kang 5 design. Isang box, isang design. So sa isang row, 5 designs yan. So, paano nga ba siya gawin? So, as you can see kung saan ako nagpe-paint. Yan, let's say, yan yung quadrant 1. And then this is the quadrant 2, and then sa baba ng quadrant 1 is the 3, and then sa baba ng quadrant 2 is yung quadrant 4. So let's assume that the quadrant 1 is the original. So yun yung magiging reflection ng 1, 2, and 3. So dun sa 1, you can see we can count this as 1 itong ice, 2 is yung fire, 3 is yung earth, 4 is the water, and 5 is the air. So, 1, 2, 3, 4, 5 yung kanyang pattern sa taas. Sa baba naman, nakita nyo na una na yung fire. So, that means that's 2, 3, 4, 5, and 1. So, sa baba nun is 3, 4, 5, 1, 2, hanggang 4, 5, 1, 2, 3, and then 5, 1, 2, 3, 4. So, yun yung pattern ng quadrant 1, which is, i-reflect mo lang, gagawin mong reflection nung quadrant 2. So, whatever yung design mo sa quadrant 1, if-flip mo lang, i-mirror mo lang, at yun ang magiging design ng quadrant 2. And I know it's a little confusing, lalo na sa mga intricate design na gagawin mo or ginagawa. So, ang technique ko dyan is, I will take the image and then I will take a picture of the image and then i-edit ko siya sa gallery. Like, if i-flip ko, i-mirror ko para magaya ko yung design niya. Which is yun yung gagawin ko sa quadrant 2. So, next na tayo sa quadrant 3. Reflection lang din siya ng quadrant 1. Pero yung reflection niya, imbes na from left to right, siya from bottom to top. Kasi 'di ba, yung quadrant 1, yung sa taas niya yung 1 2 3 4 5, tapos ang sa baba niya is ikakabaliktaran niya lang quadrant 3. So if i-flip mo lang, i-mirror mo lang. So since meron ka ng quadrant 3,
same process lang din siya, i-flip mo lang din siya para maging quadrant 4 and so on and so forth. And that's it. You've made your very first monologue. Hopefully using this tutorial, and I hope you like and share this video if you've learned something. Bye-bye.